Ang sarap siguro gumala, no? Lalo na pag libre. Isang magandang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa inyong lahat sa mandako ng mundo, lalo-lalo na po dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, and welcome po sa ating channel na pinamagathan Conservative PH Vibes. Ating pag-usapan ang maiinit na issue sa ating politika, mapakaliwa, gitna, kanan o ang bagong demonyong grupong obstructionists. Alright, pag-usapan po natin ang press conference ni Auntie Claire. Let's go. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. We begin with Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Ma'am, just a quick comment lamang po dun sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. She mentioned na nakausap daw niya si FPRRD and meron daw quote-unquote last wish na binigay sa kanya, saying na wag na daw Wait, hold on. Last wish? Oh, may bagong propaganda mga obstructionist guys. Malala na raw ang kanilang poong nasa rehas na si Duterte. Ang matandang fentanyl. Oh, jeez. Malala na raw. Yan ang mga bago nilang pakulo kasi kailangan nilang kumuha ng simpatsya. Alam mo bakit kailangan nilang kumuha ng simpatsya? Dahil nanganganib. Nanganganib ang kanilang prinsesa sa kanyang impeachment. And take note 7. Okay? 7 yung nasa article of impeachment at isa lang doon ang makapasok. Balik Davao si Puday. yung kanyang katawan sa Pilipinas, ipakremate na lang daw siya doon at yung ashes na lang ang iuwi. Would you like to comment on that, Yusek? Family Ipakremate. Dali nyo ng rekta yan sa sa impyerno. Dali nyo na sa impyerno yan. Mas maigi pa. matters po yan at pampamilyang usapin. So, sa kanila pong desisyon yan. Next question, Ana Baggio, GMA News Online. Morning, Yusek. Ma'am, on VP Sara lang din po. Meron po kasi siyang recent statement. Sinagot po niya yung sabi ni Presidente na iwasan na yung pamumulitika at magtrabaho na lang. Ang sabi niya, siguro tumingin siya sa salamin. Teka lang, iwasan na pamumulitika at magtrabaho na lang? Talaga? Sino namumulitika? Sino nagtatrabaho? Do you think Vice President Sara is still working? Diyos ko! No? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika, kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Baka po may reaction lang po tayo. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat nananalangin at ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr. Oh! Siya po ba ay nagtatrabaho? O nagbabakasyon? In fairness, mainit ka, Auntie Clara. Alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na gawing trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng executive department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro kanina lamang po ay pinasinayaan niya ang
pagbibigay ng 387 na ambulances para sa mga LG. In fairness kay Marcos Jr., okay? Talagang nagtatrabaho yung mama no? Marami siyang ginagawa na masasabi nating malaki na itutulong sa ating mga kababayan. At ito maganda sa opposition natin ngayon, no? Lalo na itong mga liberal. Kung ano ang magandang ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, okay? Alam nilang i-appreciate, no? Alam nilang i-appreciate yung effort ng presidente. At syempre, kung may mga alam nilang katiwalian ng gobyerno, nandiyan din sila. Kaya tinatawag natin yung check and balance. Okay? May opposition, may pro, may anti. Pero magkaiba po ang opposition sa obstructionist. Ang obstructionist po, mga kababayan, is ito po yung mga grupo ng mga tao na walang ibang inisip kundi siraan ng gobyerno. May maganda man silang ginawa, itong gobyerno, pangit pa rin sa kanilang paningin. At alam niyo naman po kung sino yung mga yon, no? Diyos natin. Nakita niyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura. Pati na po ang mga mangingisda ay nakikinabang sa binibigay po na... Teka lang. Lalo-lalo na yung ginawa ni Marcos sa agrikultura. Imagine, namigay siya ng lupa, men. Namigay siya ng lupa, namigay siya ng mga equipment. Talagang the only reason why I'm supporting Marcos is because of his policies sa agriculture. Ay, syempre lumaki tayo sa sa farm. Lumaki tayo sa farm. So, ang puso natin ay sa farm. So, nakikita ko na ang gobyernong ito ay gumagawa ng paraan upang mabigyan at itaas ang moral ng ating mga magsasaka, ating mga mangingisda, okay? Sa pamamagitan ng pagbigay ng kanilang suporta, pagbigay ng lupa, ng binhi, ng equipment, okay? Ng pagpapaganda sa daan papunta sa kanayunan. Ginagawa lahat ng gobyernong kanilang I can say best. Best, ano bang best? Kanilang makakaya. Yon, ang kanilang makakaya upang mabigyan ng ating mga magsasaka ng karapat-dapat na tulong mula sa ating pamahalaan. And kudos, Mr. President. Kudos. tulong at ayuda ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Pero yung term na ayuda, para sa akin, no? Using the word ayuda is hindi maganda eh. Hindi maganda sa pandinig eh. Kasi parang, pag sinabi mong ayuda, parang nakakapagpababa ng dignidad ba ang tawag doon? O ng moral ng isang tao. Tulong! Yun na lang siguro. Pagbigay ng tulong. Instead na pagbigay ng ayuda, gamitin natin yung term na tulong. Okay? Hindi ayuda. Medyo hindi maganda hindi maganda ang PR ng ayuda. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at ang ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Ma'am, ang sabi niya, sumasagot lang. Action! Action! Hindi bakasyon! Alam mo na yan, Buday! Ikaw naman, Buday, okay?
putak ka ng putak, okay? Marami kang sinasabi, hindi ka naman tumutulong. Kasi syempre, obstructionist nga siya no? Obstructionist, ganun talaga yun. Walang pakialam yan. And she's not just an obstructionist, she's a effing narcissist. A psychopath. Ang din naman daw po siya sa mga attacks po ng Marcos admin. May dagdag po ba tayong... Sumasagot ng attacks ng Marcos admin, then who started all this fuss? Is it the admin or the obstructionist? It's the obstructionist who started all the fuss. Okay? They started with banging our head dun sa 20 pesos na bigas. Tapos nung nasa katuparan na pa konti-konti 20 pesos na bigas, sinasabi nila, low quality. Aba, nakita niyo na ba kung gaano kaganda ang quality ng 20 pesos na bigas? Kumpara sa styrofoam na bigas ni Duterte nung panahon niya? At yung kasi gawain nga nila yan. Okay. Sabi nga nila, kung sino unang pumiyok, siya may gawa. Okay? So, ang ginagawa ng mga obstructionists, okay, they are actually maligning the government, okay, dahil gawain nila yon, syempre. At gumagawa sila na intriga na sila mismo ang gumagawa mismo. Ha? Kumare sinabi nilang addict si Marcos. Pero si Poong Nasarehas, addict sa fentanyl. Sabi nila, si Marcos daw ay sinungaling. Aba, hindi ba sinungaling si Poong Nasarehas? Ang dami ang sinabi na, siguro sa out of 10 na sinabi niya, siyam doon, sinungaling. Baka alanganin pa nga isa doon eh. Di ba? Oh, Diyos ko po. comment doon? Siguro po, mas magandang ma-review po niya yung kanyang mga sinabi. Tandaan po natin, nung inilunsad po yung 20 pesos na bigas, yun po ba ay pag-atake sa Presidente? 20 pesos na bigas. Pero inatake niya po ang proyektong ito ng Pangulo na 20 pesos na bigas. At marami pa pong sinabi ang Vice Presidente na hindi naman po issue ng Pangulo at ng gobyerno. Thank you, ma'am. See? Tama yung sinabi ko. Si Buday, putak lang ng putak yan. Pero hindi yan nagtatrabaho. Una, hindi siya nagtatrabaho. Gumagala lang siya. Okay? And I think, okay, they are still milking, the idea na si Poong Nasarehas can still do, something for them, like may sakit. So, kailangan natin gawin yung PR ng may sakit si Poong Nasarehas kasi para makakuha tayo ng simpatsya. Makakuha tayo ng simpatsya ng ating mga kababayan. Okay? And when it comes into Buday, which is the next in line ba? Nakapila sa trono ni matandang fentanyl, ang kanilang Poong Nasarehas. Lahat ng kailangan niyang gawin para i-save ang kanyang sarili at i-save yung kanilang faction is, sabihin na natin, yun ang kanyang mission bilang Vice President. Vision bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. So, definitely, naghalal tayo ng isang Sara the Explorer. Instead, the Sara the Vice President, no. Sara the Explorer, Queen of Obstructionists. Okay? Let's go to the last topic, okay, for today's episode. Ito ay ang
Ito ay ang yung latest na survey kung regarding impeachment ni Prinsesa Uday. Okay? Let's watch. Mas maraming mga Pilipino ang naniniwalang sadya umanong dinedelay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte batay sa isang survey. Ilang mga kongresista pumabor sa resulta. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Live! Naomi, naniniwala ang ilang kongresista na mas marami pang Pilipino ang sasang-ayon sa kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag nasimulan na ang impeachment trial. Kaya naman, ang Tama yun, kasi ngayon parang tingi-tingi lang yung nakikita natin. Hindi pa natin nakita yung kabuuan yung kabuuan ng kaso ni Buday. Okay? So, sa sitwasyon na konti pala nakikita natin, medyo marami na yung pumapabor sa impeachment, baka more than half of the Filipinos ay magagalit pag talaga nakita nila at napatunayan ng prosecution ang kanilang aligasyon kay Princess Sara. panawagan nila sa Senado, sana'y masimulan na sa lalong madaling panahon ang paglilitis. Base sa pinakabagong survey ng social weather stations, nakasaad na mas maraming mga Pilipino ang nagsasabing naniniwala na sadya umanong dinidelay ng Senado ang impeachment trial ni Vice President. Di pa ba obvious na dinedelay ng Senado ang impeachment trial? Ang dami nilang katarantaduhang ginawa. Okay? Kahit yung small term before yung 19th Congress, kahit yung mga maliliit na bagay, pinalalaki nila para lang ma-delay at tumawid sa 20th Congress yung impeachment ni Sara. Di lang yun binalik nila sa Kamara. Sara Duterte. Partikular na sumang-ayon dyan ang 44% sa 1,200 respondents, 25%. Wow! Ayon sa SWS National Survey from June 25 to 29, 44. The question is the Senate deliberately delaying the start of the impeachment trial? Ang nagsabi ng yes, 44%, nearly majority. Ang nagsabing no is 25%, 22% mga undecided, and 9% don't know enough. So, ibig sabihin na marami pa rin ang hindi nakakaalam. 9% is 9%, man. That's very high. And of course, 44% saying, yes, alam po namin na ang Senado ay gumagawa ng paraan para i-delay ang impeachment trial ni Sara Duterte. % naman ang tutol habang 22% ang undecided at 9% ang walang masyadong kaalaman ukol dito. Gayunman, patungkol naman mismo sa impeachment complaint, 42% ang... Wait, hold on. Impeachment complaint versus Buday, disagree 42%, agree 32%, undecided 18%, and 7% don't know enough. tutol dito habang 32% naman ang sumusuporta at Ibig sabihin nun, mas mataas ang nagsasabi na hindi nila susuportahan ang impeachment ni Buday. Wow! SWS matindi At ang nagsasabing agree is 32, which is mataas pa rin mga kababayan ko, no? Pero mas mataas ang ayaw. 82 at 18% ang undecided at 7% ang walang masyadong kaalaman ukol dito. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Jervil Luisto, dapat ay masimulan na ang paglilitis para malaman ng publiko ang detalye ng impeachment complaint. Sa huli, nakatitiyak sila na kapag namulat ang mga Pilipino sa lawak at tibay ng kanilang mga ebidensya, lalo pang darami ang mga susuporta rito. Sang-ayon din dyan ang iba pang kongresista.
Ito po yung matagal nang sinasabi ng prosecution team. We have ample and strong evidence supporting the 7 articles of impeachment. At the end of the day, what we should understand, this is a constitutional duty that we really have to face. Regardless Exactly, of yeah. all the surveys. Kung ano man ang sinasabi ng mga Filipino sa surveys, whether Madam, sino nag-makeup sa'yo? Ba't naman ganun, madam? Ang tindi ng chinchanso mo. Chinchanso ba yan, madam? Kasi hindi magkakulay yung leeg mo sa mukha mo. Sorry. mas marami ba ang pabor sa impeachment or mas kakaunti ba ang pabor sa impeachment? The glaring truth is we have a constitutional duty that we really have to. Ayun, pause natin. Ayun. Kita mo. Sorry. Oy, Boss Nyolo, sorry ha. Alam ko idol mo tong si Madam Beatrix, no? Pero pasabi naman sa kanyang staff na ayusin naman ang pag-makeup sa kanya. To face, and that is to try the impeachment case. Malinaw na malinaw po na talaga nagkakaroon ng delay, nagkakaroon ng dribbling, kung ano-anong mga invented technicalities at invented issues ang ginagawa nila. Nakikita yan ng taong bayan. Kapag nandyan na yung ebidensya, nananalig kami, umaasa kami, na maiiba yung pananaw ng mga nagsasabi na yan na hindi nila Tama. gusto ang impeachment. Nakapanayam natin ang ilang kongresista ngayong araw kasunod ng paghahain nila. Okay. That's good. Tama yung sinabi ni Manay Laila na di pa kasi natin nakikita yung buo eh. Kumbaga, tingi-tingi lang. Kumbaga, pasulyap-sulyap lang yung nakikita natin. Once na makita natin yung kabuuan yan, sigurado magbabago yan. Mag-shift ang sentimiento ng taong bayan. Taong bayan hindi mga obstructionist. Ng mga bagong panukalang batas. Kabilang sa mga Wow, may mga bagong panukalang batas na sila. Kakumpisa pa lang. Itong mga itong liberal na to, medyo sila ngayon, medyo mabibo. Mabibo sila kasi nakabalik si Manay. So, hindi nga lang sa Senado, sa Congress, tapos si Shell Jokno. Okay? May pwesto. 'Di ba akbayan to si Shell? inihain ngayong araw ang mga panukala na una na ring inihain ng House Quad Committee noong 19th Congress at iba pang panukala patungkol naman sa Anong West panukala yan? Philippine Sea. Yun. Okay. Ang lower house ay nagtatanggol at nagbibigay ng kanilang suporta sa ating mga kababayan na lumalaban sa West Philippine Sea, while the Senate, no comment. No comment. Actually, dalawang bill to, no? Yung unang-una, yung forfeiture of properties illegally acquired by aliens, no? Dapat talaga Ano yan? Illegal. kumpiskahin ng gobyerno yan. Pangalawa, yung tinatawag nating Hindi pa ba? espionage bill of 2024. Meron dong tinatawag na EJK board, di ba? Para meron tayong reparation sa mga biktima ng mga extrajudicial killings. Yung dalawang panukalang batas ay yung una ay ma-commemorate natin ang July 12 Yang bayan. bilang National West Philippine Sea Victory Day. At yung pangalawa naman na panukalang batas ay i-require natin ang pagtuturo ng tungkol sa West Philippine Sea sa lahat ng public and private educational institutions at the primary and secondary levels. Yung resolution ay Tama yung sabi ni parang Shell, no? Attorney Shell Joke, no? Na kailangan mamulat ang ating mga kababayan, lalo-lalo ng mga kabataan, when it comes into West Philippine Sea claims.
Okay? Para hindi tayo mag-rely sa misinformation na ginagawa ng China, kakulab ang mga obstructionists dyan sa Pilipinas. So, kapag ito ay na-institutionalize na, okay, nilagay na sa ating sabihin natin mga eskwelahan, okay, para ipakalat ang awareness when it comes into West Philippine Sea, mas may ignite yung ating mga damdamin, lalo na yung mga kabataan na kailangan ipagtanggol ang atin. Okay? So tama yung panukalang to. Hinihikayat natin ang DILG na imbestigahan ang mga sister city arrangements with the Republic of China. Kaya maganda makita din natin yon dahil marami tayong nakukuha mga balita na parang ginagamit nila ito para sa kanilang sariling interest. Naomi, sa mga puntong ito, narito naman tayo sa labas ng plenary hall. Inaabangan kasi natin yung graduation na ceremony naman noong ikalawang batch ng mga... Yeah. That's it. So, yun ang I can say mga may init na usapin tong araw na to, June 9. Okay? Una, yung statement ni Attorney Claire when it comes into Sara position sa mga usapin, okay, sa mga issue sa ating bansa. At ang pagsasabi niya ng action muna bago bakasyon. At syempre, yung pagtaas ng mga ng porsyento ng mga Pilipinong ayaw sa impeachment, which is we saw already, which is 42% against 32%. Tuwang-tuwa na naman yung mga mga obstructionists. Sabi nila, see, nakita nyo, 42, 32, 10%. Wow, ang laki. Tingnan natin, pag naumpisa niyo yung impeachment na yan, maraming babalentaw sa inyo, sigurado yan. Kung talagang mahal yung Pilipinas at kung talagang ang puso nyo ay hindi sa isang pamilya, kundi sa mga kababayan natin, sigurado babalento kayo. But, if your principle, yay, English na naman, kung ang iyong prinsipyo, okay, ay para protektahan lang ang kung sino ang Poncio Pilasong pamilyang sinusuportan niyo sa politika, hindi kayo makabayan. Okay? Me, I don't support the Marcos, like Marcos. Okay? I support the Filipino. And I support whoever politician that will, I can say, may papakitang, okay? May papakitang pagtulong at pagkalinga sa ating mga kababayan. I will support that. Okay? That's being a conservative. That's being a rightist. Hindi leftist, rightist. For the people po tayo. For the nation, for the people, we push, okay? We push yung mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan at syempre babatikusin natin ang kanilang mga katiwalian. Ayun. So hanggang dito na lamang muna ang ating episode for today. Okay? Maraming salamat po sa inyong suporta. At huwag po natin kakalimutan, syempre, ang mag-like, mag-share, mag-subscribe dito sa ating channel. Okay? And see you again next time. Kita-kits for the next video.